February 6, 2026, ang araw na kinatatakutan ni Vice President Sara Duterte ay dumating na. Dahil ang impeachment laban kay Sara Duterte ay umusad na po. Na-transmit na ni House Secretary General Attorney Cheloy Velicaria Garafil ang dalawang impeachment complaints sa opisina ni Speaker of the House Faustino Bogie III. At ang ibig sabihin niyan ay nag-umpisa na ang bangungot ni Sara Duterte. This time, sana wala nang humarang dito sa impeachment case ni Sara Duterte. But, knowing the DDS, gagawa pa rin po ng eksena yung mga yan para harangin itong impeachment case ni Sara Duterte. Tulad ng ginawa nila nung unang impeachment case last year. Hindi nga ba't hinarang ni Chis Escudero at pinalitan ang ibig sabihin ng forthwith at kung ano-ano pang drama, pinaghintay tayo ng pinaghintay. Yung pala at the end, i-archive lang din pala nila yung impeachment case. Dinala pa sa Supreme Court. Nagkaroon pa ng pagbabago ang ating mga mahistrado. Nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan dahil tila bagang may idinagdag ang mga mahistrado natin nang wala naman sa konstitusyon na hindi naman pwedeng gawin na ura-urada, basta-basta na lang magpapalit, magdadagdag o magbabawas ng kahit na anong nasa konstitusyon nang basta na lang ganun-ganon. But then, ito na. Matapos ng lahat ng drama, naipadala na po sa opisina na House Speaker Bogie D ang dalawang impeachment complaints. Pero ayon kay Congresswoman Luistro, maaari pang madagdagan yung mga kasong yan o yung mga complaints hanggat hindi pa umaabot sa Justice Committee, pwede pang humabol yung ibang magfa-file ng impeachment complaints. Meron pa kaya? Dahil dito pa lang sa dalawang impeachment complaints na to, mukhang wala nang kawala si Sara Duterte. At sinabi naman ng kampo niya na handang-handa na daw humarap si Sara Duterte dito sa impeachment case na to. In fact, sabi ng kanyang attorney si Michael Poa, last year pa sila ay naghahanda na. Hindi nga ba't lumabas pa yung balita na ipapakilala na daw sa atin si Mary Grace Piatos. Pero biglang kumambyo ang kampo ni Michael Poa at sinabing wala daw siyang sinasabing gano'n at hindi na magiging parte ng depensa si Mary Grace Piatos. At kung sakali man, hindi lang naman si Mary Grace Piatos ang dapat nilang ipaliwanag dahil napakadami pa pong pangalan ng mga chicherya, ng mga grocery items at kung ano-ano pa na kailangan kung ipapakilala nila si Mary Grace Piatos, dapat din ipakilala yung ibang miyembro ng Sara Duterte family, kung sino-sino man sila. Pero mukhang bumawi na ang kampo ni Sara at hindi na isasama si Mary Grace Piatos. Pero sa tingin ninyo, hindi yan hahalungkatin dito sa impeachment trial ni Sara Duterte? Anyway, kung sinasabi nila handang-handa na sila, di good, mabuti naman at hindi nakudeta si Tito Soto sa kanyang pwesto bilang Senate President. Then isa po sa dahilan kung bakit napagdesisyonan ng minority na ikudeta si Tito Soto ay dahil sa paparating na impeachment trial ni Sara Duterte. Pero, mind you, hindi lang po yung paparating na impeachment ang dahilan kung bakit gusto nilang patalsikin si Tito Soto sa pwesto. Kung matatandaan nyo, mayroon pong 3 senador na nire-recomendahan na kasuhan. Sabi nga po sa GMA News, Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, at Senator Chis Escudero, rekomendadong makasuhan sa draft ng Partial Senate Blue Ribbon Committee Report ukol sa katiwalian sa flood control projects. Yan ay ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson. At dahil may mga senador na gustong protektahan itong 3 ito na nire-rekomendahan na kasuhan, di lalo na dagdagan yung kanilang pag-aalab ng damdamin na mapatalsik si Tito Soto sa kanyang pwesto. Nakita nyo ang mga senador natin? Puro pang sariling interes ang isinusulong nila. Wala silang hiya. Wala silang pakialam sa sasabihin ng tao. Basta magawa nila yung gusto nila, mapagtanggol nila yung kapwa nila senador. Kung may nakita ba talagang dahilan para sila ikasuhan, bakit nyo pipigilan? Bakit hindi nyo pabayaan na umusad ang hustisya, malaman natin kung totoong may kasalanan itong si Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Chis Escudero? Hindi nga naman ba kasi
Kapag natanggal si Tito Soto sa pagka-Senate President at ipinalit nila itong gusto nilang si Loren Legarda, edi maiiba po ang kwento. Lalo na sa gustong mangyari ni Alan Peter Cayetano na kapag napatalsik nila si Tito Soto sa pwesto, papalitan nila si Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee at ang ginigiit nila ay ang ibalik si Rodante Marcoleta. At yan ang pagkakamali ni Alan Peter Cayetano. Pero ito pong kudeta na to ay talagang pinag-isipan nila Rodante Marcoleta, ni Aimee Marcos, nila Alan Peter Cayetano. Kailangan palitan nila. Iupo nila si Loren Legarda na alam natin na pro-DDS. Kung matatandaan ninyo, isa po si Loren Legarda na pumirma ng yes para i-archive yung impeachment case ni Sara Duterte last year. So kapag naiupo nila si Loren Legarda, edi happy days na ulit sila. Pero pasalamat tayo at maraming senador ang ayaw kay Rodante Marcoleta na bumalik sa Blue Ribbon Committee. Dahil kung napapanood nyo nung si Marcoleta ang nakaupo dyan, hindi nga ba bordering on the kabastusan na? May pagkabastos na po ang style ni Rodante Marcoleta. Para bang ang akala niya, I know it all. Pakinggan nyo ko, maniwala kayo sa akin, dahil alam ko lahat-lahat. Ako lang ang tama. Ganun ang style ni Rodante Marcoleta, kaya nga siya napatalsik eh. At yan ang gustong ibalik ni Alan Peter Cayetano. Gusto nila Aimee Marcos na ibalik itong si Rodante Marcoleta. At kung nakabalik si Rodante Marcoleta, natatandaan niyo na merong minority report itong grupo ni Aimee Marcos kung saan inaabsuelto nila itong tatlong ito, si Estrada, si Villanueva, si Escudero. Sa kanilang report, walang kasalanan itong tatlong ito. At ang nasa report nila, si Martin Romualdez. So kung mapapalitan si Tito Soto, si Loren Legarda na magiging Senate President, matatanggal din si Ping Lacson, babalik si Rodante Marcoleta, so yung minority report ang magiging majority report na. So, hindi na makakasuhan itong tatlong ito dahil para sa report nila Aimee Marcos, walang kasalanan itong tatlong ito. At bakit nga ba hindi kasama sa report ni Ping Lacson si dating House Speaker Martin Romualdez? Dahil kahit na anong gawin nila Ping Lacson, wala po talagang nag-uugnay kay Martin Romualdez sa anomalya. Maliban lang doon sa salita ng isang state witness nila na palpak naman. Hindi naman talaga po pwede basta nagsalita ka, isinapubliko mo, pero wala ka namang ebidensya, wala kang konkretong resibo. Hindi po talaga po pwede yun. Yun ang gusto mangyari nila Aimee Marcos. So, nung nalaman ng ibang mga senador na payag ng pumirma supposedly para matanggal si Tito Soto sa pwesto, biglang nag-back out dahil ayaw nila kay Rodante Marcoleta. So, kitang-kita natin ang galawan ng mga senador natin. Pakapalan na lang po ng muka. Wala silang pakialam sa ating taong bayan. Wala silang pakialam sa katotohanan. Pilit nilang pagtatakpan ang katotohanan para lang maisalba yung kanilang mga kaalyado. Hindi po ganun. Kung nakitaan sila na may kasalanan sila, bayaan nyo silang ipagtanggol ang sarili nila dahil kung talagang wala silang kasalanan, tiyak maabsuelto sila. Ganyan po ang kalakaran sa Senado. In fact, kung si Loren Legarda ang papalit kay Tito Soto, patay na naman ang impeachment ni Sara Duterte. Siguradong lusot na naman yan. At kaya nga maraming netizens ang ayaw kay Loren Legarda dahil unang-una pro-DDS po yan. Pangalawa, siguradong lusot na naman si Sara Duterte sa impeachment. At ang pangatlo, hindi ba dahil sa kanyang anak? So pasalamat po tayo at maraming ayaw kay Rodante Marcoleta at hindi natuloy ang pagkakaupo ni Loren Legarda bilang Senate President. So interesting po itong mga susunod na araw para kay Sara Duterte. Makagawa kaya sila ng dahilan para harangin ang kanyang paparating na impeachment trial o dudulog na naman sila sa Supreme Court? At kailan kaya aayos itong mga halal ng bayan na mga senador natin? Kailan kaya sila matatauhan na kaya sila iniluklok dyan ay para magsilbi sa bayan at hindi para magsilbi sa isang pamilya? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te Agnino.